Naka-frontage po sa Marcos Highway yung ating lote mga kapamlat. Napakagandang property na naman, overlooking. At ngayon po ay papasok tayo sa area mga kababayan para po makita nyo ang ating magandang lupa. Yan naman po yung linya ng kuryente dito mga kapamlat, papunta po sa ating property. Ito po yung kuryente mga kapamlat at napakaganda dito sa loob, maraming pong mga halaman. You are watching Realty Philippines TV. Please don't forget to subscribe. Ayan mga kababayan, marami pong mga tanim na bulaklak dito. Pwede ho ito lagyan po ng ating nursery. Kung gusto po nyo mag-business ng ganyang klaseng negosyo mga kapamlat, malawak po ito dahil ito ay 3 hectares. Pwede ho gawing nating farm. Dahil sakana po sa tubig mga kapamlat. At ang isang kagandahan pa ay nakabakod na po siya, may muhon. Clean title po yung area na ito mga kapamlat. Yan ho yung poste na yan, yan po yung boundary. At atin pong silipin yung supply po ng tubig dito mga kapamlat. Yan, unlimited po yung tubig dito dahil dyan sa unahan po ay puro bundok mga kapamlat. Clean title along Marcos Highway, overlooking. At magandang klaseng lupa. Ito naman po yung ating tubo dito mga kapamlat, papunta dyan sa bahay sa baba. Okay? Ngayon po, ito po yung kanilang mga tanim. May mga gulay sila at maraming niyog tayong nakikita. Mayroon pong nakita tayong isang durian, rambutan at saka ho mga dalandan. Yan po yung mga nakatanim dito mga kapamlat. Ang kagandahan pang isa ay overlooking. At malamig po yung klima dito mga kapamlat. Yan o, nagpapag po sa ating katabing area mga kapamlat. Tingnan po nyo. Yan o, malapit lang po tayo sa kilometer 90. Yan o, yan po yung mga fog dito. Yan po yung mga katabi natin mga kapamlat. Yung mga niyog na yan ay sakop po sa property. Diyan sa unahan po ay nagpapag din mga kapamlat. Mataas po yung elevation natin mga kababayan. At napakagandang gawing rest house at saka po farm. At dahil naka-frontage sa highway ay pwede ho tayo maglagay ng ating business gaya po ng hardware and construction supply, supermarket, gasoline station, coffee shop at saka po stopover restaurant. Dahil marami mga riders po dito umaakyat mga kapamlat. Yan, nasa 2 hours mula dito hanggang dyan po sa SM Marikina. Napakalapit po yung area na ito mga kapamlat. Yan po yung lupa dito, mapula at buhaghag mga kababayan. Pwede ho tayo magtanim ng mga gulay gaya po dyan sa Baguio. Yan, nabubuhay po yan mga kapamlat sa hamog at buhaghag po yung lupa. Yan o. Yan naman po yung durian mga kapamlat na sinasabi ko kanina. Yan, isa lang po yan. At may nakita tayong mga dalandan. Diyan lang po sa unahan. No? Dito po sa ating nilalakaran, may mga kamuting kahoy silang tinanim. Yan o, saging at saka flat po dito sa baba mga kapamlat. Bagay na bagay po yung stopover restaurant dito dahil ito po yung magsisilbing parkingan po ng mga riders pag sila po ay mag-coffee or kumain. Paglagyan po natin ng restaurant mga kapamlat. Nasa mga mahigit 1,000 square meters yung kanyang flat area. Yan, dyan sa baba naman po ay flat din, no? Tingnan nyo. Okay? Ganun po kaganda yung ating property. Pwede rin po tayo maglagay dito mga kapamlat ng mga bulaklak na pangbenta. Pwede ho dito maglagay ng mga orchids. Yung mga halaman po na kailangan malamig na lugar. Yan, ito po yung bakod nila papunta sa baba. At ang estimate ko po sa frontage mga kababayan ay nasa 100 meters yung frontage niya sa Marcos Highway. Okay? Kaya po, ideal ito sa mga business. Yan. Kung gawin naman yung retirement lot at konting mga halaman or mga hayop ay pwede rin. Pwede ho maglagay ng kambing, manok at saka iba't ibang mga livestock pa mga kapamlat. Ngayon ito naman yung tanim nila na sibuyas. Yan po, dahon ng sibuyas mga kapamlat, kamuti at saka po gabi. May nakikita tayong gabi. Yan. Kung tayo po ay mag-farm mga kapamlat, damihan lang po natin ng pananim. Iwas sa sakit mga kapamlat. Pag yung sarili nating tanim, yung ating kinakain. Yan. Mga iba't ibang prutas, gulay at saka po mga pampaasim. Yan, maglagay tayo ng sampalok, kamyas, sili, kalamansi. Yung mga pangkaraniwan na nakikita or ginagamit po natin sa ating pagluluto mga kapamlat. Dito na po natin kukunin. Dahil ito naman po ay malawak, 3 hectares, clean title.
Ngayon naman, pag maliit po yung ating property mga kaparmlat, ang gawin po natin ay edible landscaping. Yung ating mga bulaklak or design po sa ating bahay ay pagkain na rin po. Yung mga halaman na nagbubunga or kinakain mga kaparmlat. Yan mga kaparmlat, gaya na binabanggit ko po, yung ating ilalagay na mga halaman po, yung mga edible mga kaparmlat yan. Magsingit or ilagay ko po, i-insert ko po yung mga halimbawa or sample po na mga edible landscaping na tinatawag mga kaparmlat, para po may idea kayo. Doon po ito sa mga maliliit lang yung property na kasya lang po yung backyard na mga halaman, at saka po lagyan po ng maliit lang din po na mga alagang hayop. Okay? Yan po yung mga niyog dito mga kaparmlat, at yan po yung mga dalandan. Yan, nagbubunga na po siya mga kaparmlat. Kaya po sa mga interesado po na farm na may mga prutas na po, ito na po yung para sa inyo. Sa mga tumatawag po ay wag ho kayong magsawa na mag-abang mga kaparmlat, para po kung kayo may nagustuhan ay tumawag agad or mag-text para po makita ko po. Mag-message request kayo sa ating messenger. Ang aking messenger po ay Rosindo Saminyan, at yung ating mga numbers po ay naka-flash pa rin dyan sa screen, yung dalawang number. At kung hindi po ako makontak mga kaparmlat, yan, mag-iwan kayo ng message at akin po kayong tawagan mga kaparmlat. Ngayon po, pag kayo po ay nagmamadali, pwede ho kayo tumawag sa ibang mga numbers na naka-flash po dyan sa dulo ng ating YouTube channel. Yan po yung mga dalandan dito, maraming bunga mga kaparmlat. Yan ho, sana po ay nagustuhan nyo ang ating property. Pag-share po sa ating mga kabag-anak, katropa, kaibigan, kumpare-kumari, kaopisina, at sa ating mga katrabaho. Yan, sa ganung paraan po mga kaparmlat, pag inyong binasa sa kanila at nagustuhan nila mga kaparmlat, sa ganung paraan po ay nakatulong tayo sa kanila para po magkaroon sila ng magandang retirement lot. Okay? Yan ho. At bago tayo magwakas mga kaparmlat, nais ko lang po isingit na tuloy-tuloy pa rin yung ating services, kaya po ng transfer of land title, application of original certificate of title, and surveying, landscaping, house design and construction, tree planting, pati po delivery ng mga seedling, at saka po organic fertilizer mga kaparmlat. Yan, sa mga gusto po magkaroon ng organic fertilizer na hindi po harmful yung inyong ilalagay sa inyong halaman, ay tumawag lamang kayo sa amin. Pag ating i-close po mga kaparmlat, mula dito sa property na ating kinukuhanan na video, yan po yung view ng magandang bundok. Okay? Napakagandang view ng ating property dito. Yan. At binabati ko po lahat ng mga nakakuha po ng property dahil kumunik sila dito sa Realty Philippines TV. Sana po ay may magandang farm na develop na po nyo ang inyong mga nabiling property mga kaparmlat, at hindi po kayo nagsisi sa presyo mga kababayan. Yan ho, from Santa Maria Laguna or New Little Baguio, Santa Maria Laguna. Muli ako ang inyong kaparmlat, Rosindo Saminyan. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa inyong number 1 Real Estate Referral Channel, Realty Philippines TV. Mabuhay tayong mga Pilipino.